Ako si Manuel, isang ordinaryong tindero sa isang kilalang department store dito sa Cebu. Araw-araw, pumapasok ako para magtinda ng sapatos, damit, at iba pang gamit. Kailangan, sa trabaho ko, lagi akong nakangiti sa mga namimili. Pero, medyo alam kong kakaiba ako. Di tulad mo, na pwede natin tawaging ordinaryong tao. Lumaki akong tahimik at malayo sa maraming tao. Palagi kasi akong inaasar ng mga klase ko noon. Di kasi ako magaling makisalamuha. Kaya palagi nilang sinasabi na hindi ako normal. Na may mali sa akin. Kahit alam ko naman na wala. Ang sakit na dulot ng kanilang mga pambubuli, yan siguro nagbaon sa akin sa galit. Natutunan kong magtago sa likod ng isang maskara para mas madali akong makisalamuha sa iba. Nagsimula lahat nung isang gabi na habang pauwi ako galing trabaho. Dumaan ako sa isang madilim na eskinita na araw-araw ko naman dinaraanan. Dito ko nakasalubong yung isang babaeng lasing. Napasuray-suray, tapos hirap maglakad. Di ko alam kung bakit pero bigla akong lumapit sa kanya para tulungan siya. Pero biglang may pumasok sa isip ko eh. Ang bango-bango niya. Napakakinis at ang lambot ng balat niya. At yung kinang ng hikaw na suot-suot niya, parang ninibigyan ako ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko may paliwanag pero parang sobrang gigil na gigil ako sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bigla ko siyang hinila sa sulok. Tinumba ko siya at binalot ko yung mga nanlalamig na daliri ko sa leeg niya. Sa sobrang diin ng hawak ko sa leeg niya, ni hindi siya makasigaw. Habang ginagawa ko yun, unti-unting nanlalambot ang katawan niya hanggang sa naubusan siya ng lakas. Nung gabi na yun, naramdaman ko ang kakaibang saya. Saya na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Nung tapos na ang lahat, kinuha ko yung damit niya, sapatos, pati hikaw. At pagdating ko sa bahay, sinuot ko yung mga damit. Humarap ako sa salamin. Napakaganda ko pala. Para akong ibang tao. Parang naisip ko na ako siya. Ilang araw ko suot yung damit niya pag uwi galing trabaho. Yun ang sinusuot ko sa loob ng bahay. Sobrang komportable. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tuwing may babaeng namimili, tinitignan ko sila, hindi bilang customer, kundi para bang manikin. Pinipili ko ang mga babaeng elegante ang pananamit na parang walang pakialam sa paligid nila, pati din sa mga taong nakatingin sa kanila. Pinapanood ko sila sa malayo. Sinusundan hanggang sa makahanap ako ng tamang tiyempo. Isang gabi, sinundan ko si Clara. Isang customer na madalas bumili ng sapatos, lalo na pagkatapos ng sweldo. Palagi siyang mag-isa at laging nakatingin sa cellphone niya. Alam kong siya ang perpektong babae. Sinundan ko siya hanggang sa garahe ng kondo niya. Habang iniikot niya yung susi sa pinto ng unit niya, bigla ko siyang sinunggaban.
Sinubukan niyang sumigaw pero pinisil ko ng malakas yung lalamunan niya. Sobrang diin na bumaon lahat ng kuko ko sa leeg niya. Bawat detalye ng suot niya ngayon sa akin na. Yung kanyang pulang damit na hapit sa katawan, ang kanyang itim na takong, pati yung kintong hikaw na gamit niya. Lahat yun naging akin. Sa tuwing sinusuot ko yung mga damit nila, pakiramdam ko parang nag-iiba ako. Nagiging sila ako. Para bang nabubura yung kahinaan tsaka insekuridad ko. Tapos nagiging malakas, maganda at makapangyarihan ako. Pero hindi nagtagal, nagsimulang magtanong ang mga tao sa pinagtatrabahuan ko. Kasi di na bumabalik yung mga suki naming customer. Lumabas ang balita tungkol sa mga nawawalang babae. Lahat ang huling pinanggalingan ay sa mall. Nagkaroon ng investigasyon pero nanatili naman akong maingat. Hindi nila alam yung hinahanap nila. Nasa harap lang pala nila. Yung tahimik at masipag na tindero. Sa kabila ng pagiging maingat ko, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Gabi-gabi, nagiging mas madugo at mas delikado. Sa bawat bagong damit na nakukuha ko, mas lalo akong nalululong sa ganitong bisyo. Parang hindi ko na kayang bumalik sa dati kong sarili. Di ko na mapigilan. Isang araw, dumating sa department store ang isang babae, si Isabel. Napansin ko agad ang lakas ng kumpiyansa at karisma niya. Hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Pero kasabay nun, ang di ko mapigilan ang aking panggigigil sa kanya. Kaya sinundan ko siya pa uwi. At gaya ng dati, sinangguban ko siya sa leeg. Ngunit sa pagkakataong to, mukhang nagkamali yata ako. Lumaban siya. Bago ko pa mabalot yung mga daliri ko sa leeg niya, pinagkakalmot niya ako sa muka. At habang nilalabanan niya ako, nagkaroon siya ng pagkakataong makatakbo at makatawag ng tulong. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hinabol ako ng mga pulis sa madilim na kalye. Tumakbo ko sa eskinita pero paligiran nila ako. At habang nakaposas, napagtanto ko na wala na, tapos na. Ang mga damit at gamit ng mga babaeng napatay ko na nakatago sa aking apartment ay nagsilbing ebidensya laban sa akin. Ngayon, nandito ako sa kulungan. Binabalikan ng lahat ng nagawa ko. Hindi ko mapaliwanag kung bakit ako naging ganito eh. Siguro dahil sa sakit ng rejection, sa pangungutya, o dala lang ng insekuridad. Ang mga damit nila na sinuot ko at pinagkukunan ko ng lakas, lahat wala na. Pero sa huli, wala akong natakasan. Buti na rin siguro yun. Kasi wala naman talaga akong balak huminto.